Mualbual sa Cebu, nagliparan ang mga isda sa dalampasigan. Tila kumikislap kamakailan ang pampang ng Barangay Basjot sa Mualbual, Cebu sa mga nagtatalunan at parang nagliliparan na mga dumagsang isda na kung tawagin nila tuloy. Nakadiha kadaghan! Ang dumating nga, ang dasa mismo, no, dumating na sa atin. So, grab tayo. Tuloy-tuloy ang pagdakot nila ng tuloy. May mga nagdala ng supot at basket. Ay, very. Pag binili mo yun sa merkado, mga 80 pesos ata yun. Sisidlan mo na lang yung kulang. Para may pang-ulam. Umaga nitong November 2, nung una raw dinagsa ng mga tuloy ang kanilang dalampasigan. Pagka edad kong 10, nagsugod ako ng pangisda. Sukad karon pang tuiga na hitabo nga sobra karami ang isda. Nakadiha kadaghan! Nakapunit ko mga 100 kilos. Binulad kong isda, bahin, ang uban ng nanghuli. Binili nila ng palengke, tag 50 ang kilos. Dahil mabilis na inanod ang balita tungkol sa laksa-laksang biyayang ito. Kinabukasan, mas dumagsa pa ang mga residente sa Pampang. Nagbabaka sakaling maambunan din ito, katulad ng magkapatid na Raquel at Nilo. 5:30 ng umaga, marami ng tao. At hindi sila nabigo. 6:50, nag-umpisa nang lumabas ang mga isda. Ngayon lang po ako na-experience ng ganun karami. Grabe, amazing kayo. 30 kilos ang nakuha namin. Happy kami. Ang iba naman ay pinibigay namin sa kapitbahay namin. 2 days libre kami sa pangulam. Super blessing. Si Jane naman, nakakuha ng 12 kilos. Ipinapakain din daw niya ito sa kanyang mga alaga. Sobrang na-excite po ako. First time ko po nakakita ng ganun karaming isda na tumatalon. Sa pasigaw talaga ako. Pero teka, nangyari ito sa Mualbual, Cebu? Hindi ba't ito ang bayan na sikat sa Sardine Run o yung mga kumpul-kumpul na isda na parang nagsasayawan sa ilalim ng karagatan? Dahilan kaya dinarayo ng mga turista. Napag-alaman namin na ang isdang tuloy, isa rin palang uri ng sardinas. Hindi kaya ito rin ang mga mismong isda sa kanilang Sardine Run? Kung nagkataon, paano na ang kanilang panghalina sa mga turista? Naubos ba? Kailangan talaga i-verify natin. Lalaliman pa natin ang usaping ito sa aming pagbabalik. Sa pusod ng karagatan ng Mualbual sa Cebu, may makapigil hiningang tanawin. Parang makinang alon o parang ipo-ipo sa tubig. Pero kung tititigang maigi, ito pala ay mga libo-libong sardinas. Ito ang tinatawag na Sardine Run. Isa sa mga dinarayo ng mga turista. Ito ang kinikitaan ng barangay kasi binabalik-balikan natin mga foreign or local tourists. Pero umaga nitong November 2, dinagsa ang kanilang pampang ng sanlaksang mga isdang tuloy na isang uri rin pala ng isdang sardinas. First time ko talaga nakakita ng ganun. At ayon sa BIFAR o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang tuloy o Indian Oil Sardine, isa lang sa species ng sardinas na nabubuhay sa Tanyon Strait na bahagi ng dagat ng Mualbual. Ang sardinas, dami diyan silang species but they belong to the same family, Sardinella. Ang mga sardinas na dinarayo sa Mualbual at mga tuloy na dumagsa sa Barangay Basdiot, magkapareho ba? We believe na they belong to the same group kasi itong Tanyon Strait kung saan ang Mualbual situated, it's a protected seascape. Pero hindi kaya ang mga isdang dumagsa sa Pampang at kinain na ng mga residente ay yun ding mga isda sa kanilang Sardine Run?
Para masiguro, nitong Biyernes, sinisid ng isang diver ang dagat ng Mualbual kung saan namamataan ang sikat na Sardine Run. Naroon pa kaya ito? O baka naubos na? Ilang sandali pa, na-videohan niya ang laksa-laksang mga sardinas sa ilalim ng dagat. Yung commercial fishing dyan is bawal. For marginal fishers, hindi bawal. Hinahayaan natin ang mga kababayan natin na pupulutan nila dyan sa dalampasigan. Huwag gumamit ng lambat. Pero ang tanong pa rin, bakit kaya biglang dumagsa ang mga tuloy sa kanilang dalampasigan? Itong mga sardinas, kinakain to ng mga bigger fishes. Some groups, they break apart. Punta sila doon sa shallow area. They get themselves trapped there hanggang maabutan sila ng low tide. It is not something to worry about. We should be happy about it. Ganun ka-healthy ang waters natin dito sa Tanyon Strait. Marami ang nagsasabing malupit ang karagatan. Pero kapag nagbigay naman ito ng biyaya, pwedeng maging siksik, liglig, at umaapaw pa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.